Road to 20 pesos kada kilo na nga ba ang bigas sa Pilipinas? Ikinatuwa ng ilang mambabatas ang isinusulong na 20% cut o bawas sa taripa. Para yan sa mga imported na bigas na nila kalaunan may 5 hanggang 6 na pisong bawas sa presyo ng sa mga pamilihan. Pero ang giit ng grupong Sinag, tila pauso lamang ito ng gobyerno dahil wala naman raw garantiya na may epekto ito, lalo at hindi stable ang presyo ng bigas sa international market. May balitang A to Z si Kim Salinas. Going to be less by 5 to 6 pesos. Ipinagmamalaki ng mga mambabatas ng 19th Congress ang posibleng tapya sa presyo ng bigas sa Pilipinas sakaling tuluyan ng maipatupad ang pagsusulong ng 20% cut sa taripa ng mga imported na bigas. Hindi na lang all of government approach but all of nation approach. Kaya in-anticipate natin po yung the announcement of the executive order reducing tariffs on rice products. And this will afford savings to all the consumers. Sa katunayan, nagpulong na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DTI, BOC at Department of Agriculture ukol sa pagpapatupad nito sa bansa. Private sectors, supermarkets, mga kilalang supermarkets, we met earlier in preparation doon sa expected na pagbaba ng presyo ng bigas because of these pagbabawas sa tariff ng mga imported na bigas. Nariyan naman daw ang Department of Trade and Industry para mag-monitor at matiyak na magbibinipisyo rito ay ang mga consumer at hindi ang mga wholesalers. Gayunpaman, tutol naman dito ang grupong Sinag, bukod sa tila pauso lamang umano ito ng gobyerno, wala raw garantiya na maisa sa katuparan ito lalo't nagbabago ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Walang guarantee, no? Kasi pwede naman itaas ng exporting country. Hindi tayo pabor, no? Mag-a-appeal pa rin tayo kay Presidente para at least ma-retain yung 35% tariff. Yung collection na para sa magsasaka mawawala. Around 15 billion ang nakikita namin mawawala kung ibababa yung tariff. Giit pa ng Sinag, ang Pilipinas, mas konting magsasaka ang magtatanim dahil dun sa pagbaba ng tariff, pwedeng mangyari na mas malaki ang i-import natin, so itataas din nila yung presyo. Pero sagot dito ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin yung protection of our farmers through subsidies and of course support. There's nothing to worry there. And the farmers will always be protected. Binibigyan din natin ng mga certified seeds yung ating mga farmers. Meron din tayong ongoing na binibigay na rice farmers financial assistance through RCEP. Bagamat hindi pa ito na ipapatupad, nais ng Kamara na maisagawa ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.